Hi guys! Samahan niyo ako sa aking pamper time aka self-love dito sa Dagluta Lounge. Kung yung iba ay nagpa-rebond at nagpakulay na ng buhok, ako naman dito ako sa Dagluta Lounge magpapaganda. Ang ipapagawa ko today, magpapa-haifu ako, magpapa-lip fillers at magpapa-glabellar botox. Unang ginawa sa akin yung haifu para matanggal yung taba ko dito sa ilalim ng baba. Pati sa pisngi na din. Ayan, yung procedure na to, tumagal lang siya ng nasa 30 minutes lang ata, basta mabilis lang, tapos hindi siya masakit. Nung last kasi na nagpa-haifu ako, tanda ko, para ba akong kinukuryente? Pero ngayon, halos wala talaga akong sakit na naramdaman. Ang kagandahan pa sa haifu mga mi, meron siyang instant result, may makikita ka talagang pagbabago. Tapos mas gaganda pa siya habang tumatagal, hanggang 7 days ata makikita mo yung pinaka-resulta niya. Akala ko nga after ng haifu okay na siya, pero hindi, in-RF pa ako ni Ate Rose, tapos yung ano naman, itong RF naman, ayan, medyo mainit-init yung inaano sa mukha ko. Ayan o, yung device na yan. Hindi siya super init ha, pero ramdam mo na may init talaga. Tapos nga nilagyan na ako ng topical anesthesia. Ito, akala ko yung buong noo talaga yung lalagyan, pero kahit pala yung pinakagitna lang, yung kung saan lang ako magpapabotox, doon lang. Akala kasi ni Ate Rose, forehead botox yung gagawin ko. After 30 minutes, ayan, pinahiga na ako. Tapos, tinanggal na yung topical anesthesia at nilinis na rin yung bibig ko. Nagpa-lip fillers ako para matanggal yung guhit-guhit sa lips ko. Para bumanat siya, para hindi laging parang dry at parang kulubot yung lips. Yung pain level nito, marirate ko siya ng 1 out of 10 lang. Dahil mataas yung pain tolerance ko. Yung sakit lang nito mga sis, yung kapag tinusok siya, pag tinusok siya, para kang kinagat ng langgam. Tapos na makikita nyo yung parang gumagalaw-galaw yung yung needle sa loob ng lips. Walang pakiramdam yun. Hindi nyo mararamdaman yun. Yung talagang pagtusok lang, yun lang yung mafe-feel nyo. After nga ay minasage na ni Nurse Hergie yung lips ko, tapos sinignan niya akong pantay. After niya, may in-inject pa rin siya para magpantay. Super thank you sa mga nag-asikaso sa akin dito. Ayan si Kyle at si Nurse Hergie at si Ate Rose. Mas nasaktan pa ako dito sa Botox, mga 3 out of 10. Hi guys! Nakabalik na ako ng butika at ito na ang aking lips ngayon. Ina-expect ko na sobrang magiging masakit siya kapag nawala na yung anesthesia, pero hindi. Akala ko din mahihirapan ako magsalita, tapos hindi ako makakakain, pero kanina lang nakakain na ako ng konti at nakainom na rin. Magang-maga pa siya. Alam mo yung kapag tinignan mo siya, parang ang sakit-sakit, pero hindi mga mi, hindi siya masakit. Yung procedure, yung masakit lang doon, yung kapag tinuturok yung needle, tapos kapag ginagalaw-galaw na sa loob yung needle, wala siyang pakiramdam. Sobrang numb yung lips ko kanina. Dito naman tayo sa aking glabellar botox, yung number 11 dito. Kung meron din po kayong ganon, ang ipapagawa niyo po ay glabellar botox kung gusto niyo na matanggal siya. Kanina, diba, puro bumps ako dyan, pa letter V. Ngayon ay, ayan. Pumantay na ulit siya, pero bawal po itong madaganan, bawal siyang mamassage. Tapos, bawal basain itong lip filler, itong lips ko, bawal siyang basain ng 4 hours. Ito namang botox, 10 hours nga ba? Tapos yung haifu, 6 hours. Nakalimutan ko na talaga mga mi kasi diba 3 procedures yung pinagawa ko. So nalimutan ko na, pero ayun, bukas ko na lang ito babasain. Basta after 10 hours, tsaka ko sila babasain para sabay-sabay na. Tapos sa skincare, pwede na raw to kinabukasan ng gabi. Hi guys! Ito na ang itsura ng aking lips kinabukasan. Yung aking botox dito, glabellar botox, wala na siyang bakas. Nakapaghilamos na rin ako, pero tubig lang. Kaya kung makikita nyo, ma-oil pa rin ako dyan. At tignan nyo itong pangako, o diba, lumabas siya. Haifu yung pinagawa ko dito. Sabi ni Kyle at Nurse Hergie, 7 days daw, okay na yan. Ngayon, yung unang araw ng aking healing, kitang-kita nyo na yung pasa. Pag tinignan nyo siya, parang ang sakit-sakit, pero hindi naman. Nakainom na ako ng coffee kanina, pero iced coffee yung tinake ko. Ngayon, naghahanap ako ng ulam. Hindi pa ako nakakain, nagugutom na ako. Kasi yung ulam namin ay, tawag dito, afritadang manok. Hindi ako pwede ron. Dito din, ayan maitim din itong part na to, mamasa-masa din siya. Ayan. Walang sakit mga mi.
Nakapag-toothbrush na rin ako kanina. Kagabi, hindi pala ako nakapag-toothbrush kasi di ba bawal siyang basain. So, yun, for the mumug-mumug muna tayo. Sabi ni Nurse Hergie, pwede ako mag-cold compress. Pag uwi ko kagabi, hindi nga ako nakapag-cold compress. Ngayon ko lang naalala. Walang sakit kahit na ano. Naalala nyo before nung nagpa-hyco ako, sabay nung botox ko dito, sobrang maga yung mukha ko. Hindi yung maga na yun, hindi siya dahil sa botox, dahil siya sa hyco nose thread lift po. Kasi may mga nagtanong din noon, ano ba, namamaga ba? Ganyan ba kapag ka nagpapabotox? Hindi po. Walang kamaga-maga. Ayan siya. Yung botox po, 1 week din bago nyo makita yung, kumbaga yung final na resulta niya. HIFU naman, pagkagawa nyo ay may makikita na talaga kayong visible results. Naka-turn off yung ano ko dito. Yung, alam niyo yung filter sa TikTok, yung parang shape. Yung parang pwede niyang paliitin yung mukha mo, ganyan. Zinero ko siya. Teka nga, paano ko ba mas-screenshot yun? Ni-screen record ko mga sis para mapakita ko sa inyo na naka-zero talaga yung face shape. Ayan, o, diba? Kaya itong pangako na nagpakita dahil talaga siya sa HIFU. Guys, burger steak yung na-order ko. Kain tayo. Medyo pinalamig ko muna kasi ano eh, bawal mainit. Pero, magtitiis muna kayo na hindi mainit yung mga pagkain na kakainin nyo. Gold button. Ano? Ano yun, di? At para madalian kayong uminom, gamit lang kayo ng straw. Hi guys, natapos ko na yung trabahong ginagawa ko kanina at ngayon lang ulit ako nakaharap ng salamin. Medyo umimpis na siya. Kasi kanina, eto, parang nakaganon siya talaga. Ngayon, eto, kitang-kita ko na. Eto, yan. Kanina, hindi ko pa siya makita, gumaganon pa ako. Pero ngayon, ay ganyan na siya. Ituloy na natin yung pagko-cold compress. Tapos, maglalagay ako ng petroleum jelly. Kahidan lang natin. Kahit hawakan ko siyang ganito, hindi siya masakit. Tinanong ko kasi kahapon kung meron ba akong pwedeng ilagay. Ayan. Sabi ni Nurse Hergie, petroleum jelly lang daw ilagay ko. Tapos, kanina pala, kumain ako ng ice cream. Yun lang, nag-burger steak lang ako kanina, tapos ice cream. Almusal ko, iced coffee, tsaka biskuit. Ito, ayan, masarap yung biskuit na yan. Tapos, tubig-tubig lang. Hi guys! Malapit na kaming umakyat. Nakasarado na yung botika. At ito na yung lips ko. Nakakain na kami ng dinner. Ayan, pagkakain ko, hindi ko na muna siya nilagyan ng petroleum para makita nyo. Pasa ito, ayan. Sa baba, ito lang. Inom lang ako ng freshest avocado para mas mabilis akong makatulog. After nito, maghihilamos ako magtutoothbrush. Pwede na kasi ako mag-skincare ngayon. Ang ginawa ko lang kanina, puro cold compress. Tapos yung pagkain ko, ganun pa rin naman. Pero iniwasan ko syempre kumain ng mga maiinit. Tsaka yung mga matitigas. Puro malalambot lang yung kinain ko ngayon. Update ko ulit kayo bukas. Bye! Hi mga mi! Healing day 2. Ito na yung itsura ng lips ko. Kitang-kita na yung pasa niya. Nag-ulam ako ng manok ngayon. Nakalimutan ko kasi na bawal pala ako sa malansa. Pero okay naman. Wala namang kumate or wala akong ibang naramdaman. Tapos ito na yung itsura nung 6 PM. Napansin ko kasi na para bang humupa yung maga niya. Kaya ayan, vinidyohan ko ulit siya. End ko na yung video. Mahaba-haba na.